Magandang umaga, September 23, 2025. Ikaw, kababayan ko, anti-Duterte ka. Ito po ang dapat mong malaman. Bakit talaga mananatili at pumalakpak ka kay President Marcos Jr. Una po, maalala mo dapat na ikaw ay pinaglaban ni President Duterte sa time niya. Una, bakit po ba bilyon-bilyon na collection ng taxes po ang nakolekta ng President Duterte sa mga taong mayayaman na hindi nagbabayad ng tamang buwis? Ang mga prangkisa na hindi binabayaran ng mga bayarang media. Kaya po, galit na galit sila until now sa ating Tatay Digong, and yes, they are funding to let Marcos be retained. Ikaw ba ay ultimong nasa ghetto or nasa squatter area lang? At ang anak mo ba ay babae? Or ang anak mo ba ay bakla or lalaki at lulong sa bisyo? Alam mo po ba na sa first 2 years ng kanyang panunungkulan, ang nag-surrender po na mga voluntaryo, na mga durugista ay nasa 1.375 million na mga hindi puwersa ng mga kapulisan. But before that, hindi pa po siya nag-a-assume ng office, pero nanalo na po siya. Hindi pa siya nagsosona. Ang mga durugista na gulay na ay binabalot ng mga kapwa nila durugista. Kahit dito sa bayan namin, pinapasok sa bahay at binabaril sa mga ulo ng mga member ng mga durugista na yan. I have seen it, I have witnessed it, na pati mga relatives ko na mga durugista ay pinapasok sa mga bahay. Hindi yan kagagawan ni President Duterte. Pero ang mga tao nagsasabi na pinatay yon dahil alam kung saan ang puno at ang source ng drug production and selling. Pangalawa sila sa lipunan natin na ayaw kay Rodrigo Duterte sa mga drug cartels at drug producers na yan. Kasi kahit sa Bilibid Prison, kahit sa ang sulok ay nagproproduce ang mga inchik na yan at mga drug pushers ng mga drugs na gagamitin ng ating mga kabataan. Ikaw na may anak na babae na anti-Duterte, nag-iisip ka ba kung anak mo kaya ang na-rape at nilagay lang kung saang place pagkatapos pinatay? Ikaw na anti-Duterte pero may anak kang alam mong gumamit na nag-stop sa time ni Duterte at bumalik na naman ngayon. I have seen a nephew of my son kill his wife na walang kalaban-laban ng kutsilyo lang sa kusina. So, lahat naglipa na naman at nirelease po ni Bongbong Marcos ang mga big time na mga pusher at producers ng drugs na to. Pangatlo po sa ating lipunan na nagfa-fund na hindi matanggal
si Marcos Jr. ay ang mga media na hindi nagbibigay ng tamang bayad ng prangkisa, na nakakabawas po ito sa koleksyon ng ating tax. Ang pang-apat po, ang mga taga-customs. Ang mga taga-customs na nag-i-import ng walang taripa sa ating bayan na binabayaran. At alam niyo po ba kung ano ang sinakyang sasakyan na eroplano ni President Duterte? Ay ang may-ari po ay si Ramon Ang. Kaya po tayo ay magmuni-muni, because as I said in my upload, ang Pilipinas ay ginagawang mangmang. Ang Pilipinas ay nag-accelerate na naman ang NPA dahil sa pang-5 puntos. Sa time po ni President Duterte, almost nag-zero in tayo sa mga NPA kasi hinighlight po, minaximize po ang bawat barangay kahit sa kasulok-sulukan ng Samar, Mindoro, at kung saang mataas po ang numero ay hinikayat pong magbalik buhay at binigyan ng mga magagandang buhay sa ating lipunan. Why Sara has escalated the continuity of the recruitment of NPA from the basic education to the secondary. Sa time niya as DepEd, na patuloy po niya na mag-zero ng recruitment sa campus ng mga ito. So kung ikaw ay may normal na pag-iisip, mahalin mo po ang bayan, do not be loyal to the Duterte. Mahalin mo ang bayan, at tama po ba ang mga pinaggagawa sa ating lipunan ngayon na rampant na naman po ang pinipigilan ng mga statistics ng mga kriminalidad. Dito sa amin, balik po ang riot ng mga kabataan, even sa harapan ng hospital. So, nag-resign na po ang mga lahat na magagaling na mga secretary at kabinete na may kasangkutan sa DPWH. Ano po ang mangyayari sa kanila? Nag-resign na rin si Martin. Magre-resign na rin si Saldi kasi ang travel authority ay ini-stop na daw. But have we seen if we issued speedily? Nag-issue na po ba ang gobyerno para ma-stop ang movement ng travel ng mga ito habang patuloy kunyari ang paglilitis ng Senado? Naka-20 na po, maglitis yata, ilang session na ba? Pero for legislative action, tatlong session pa lang po si Senator Marcoleta ay nakagawa na ng supposedly legislative actions to amend the current laws. Kaya magdiwang kayo na mga taga Marcos, talagang hindi pa matatanggal si Marcos dahil dito sa mga mayayaman at lalong nagpapayaman na mga tao na ikaw, baliwala ka, you are nothing to them. But bigyan ka ng 100, bigyan ka ng 500 or 1,000 or 10,000. Nakita niyo po ba yung mga nagpakaitim na allegedly sila ang nag-organize sa Luneta? Nakita niyo, they are flaunting. That policeman is flaunting, giving money to these people. Yang mga yan, nag-divide
napaka-rascal, napaka-scandalous po na nagdi-divide sila. How much kaya yon? Tag 50,000 ang bawat isa sa kanila. My God. So, let us endure in the next 2-year time and 3 months na hindi talaga matatanggal yan si Marcos. And the time of reckoning for 2028 will be ikaw na silent voter na nandoon lang sa bahay at wala kang magawa kung hindi matawa ka na lang sa mga sarswela sa araw-araw. May the force of the universe be upon us all. God bless the Duterte family and our families, especially kung may anak kang babae. Balik na naman po ang ating takot sa mga nagaganap araw-araw. Thank you for listening, commenting, and subscribing.